Balita ko pumalag si RGC no. Matod niya, never si kunong way mabasa. O never si kuno nga mabasa. Ang RCC founded by Constantine. Naoy kini dayo. Tapos kung ikaw ang mag-build sa imong building, then ikaw din maghimo og pagtulunan doktrina. Ikaw ang founder. Ikaw may mastermind na building, and ikaw po ang creator sa mga doctrine. That's why para masabtan sa komika nga si RG Sino. Common sense na lang na siya. Okay? Maayong adlaw kaninyong tanan nanapod tay tubagon mga sir ug mga ma'am nga kining argumento sa atong higala nga defensor sa Seventh-day Adventist. Pero iyon na pa ayaw mong katingala nga wala pa ta ka live sa pagkakaron tungod sa hinungdan nga naatay gamay nga kakulian naalantay mga pagsulay kung baga. So mo na nga kung makabantay pilan na kaadlaw nga wala ta naka-live. So sige lang sa umaabot nga panahon makabalik ka ta. And at the same time, before ko magpadayon, magpasalamat una ko sa mga igsuon nato nga mga Katoliko nga kanin nagatabang pero di sana ko basahon tanan. So every post nato di lang ako basahon ang inyong mga names mga sir ha. Sir Noli Medalia, Sir Ronald Descaliar, Sir Robert Avila, Sir Romeo Inodio, Sir Michael Roger Uy, Sir Radejo Sibilias, Sir Eman Papas, and Sir Pablo Taytay. Thank you sa inyong mga tabang sir tungod sa inyong tabang suporta kini nga tong program. Yun, naagihapon, naglawig gihapon ta dinhi sa social media. So karon mga sir og mga ma'am, padayon ta argumento sa atong higala nga dili Katoliko kay lagi actually ang issue, klaro man kay ang issue about the founder of the Roman Catholic Church. Kinsa ang founder sa simbahang Katoliko? Mo na ang issue eh. And at the same time, sa to ang gitubag last sa atong argumento nga gi-present niya, ang atong argument nga wala kay mabasa sa kasaysayan nga si Constantino ang founder kay gina-claim man nila nga si Constantino kuno ang founder sa simbahang Romano Katoliko. Ingon ko hindi ka makabasa sa kasaysayan nga nagsulti nga si Constantino ang founder sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Unya ang problema kay naa siya gipakita mga sir ug mga ma'am. And ang iyang gipakita, mao ni ang gipakita. Asa ba daw kay kuan? Okay ni. Mao ni ang iyang tawag ini nga gipakita. Nga sumala pa niya pagpamatuod daw kuno na nga naa daw kuno'y founder ang simbahang Katoliko ug ang founder ni ana si Constantino. Pero wa siya kabantay, ambot lang ug nakabantay ba siya or gituyo bagyod niya nga himuon yan na kay para makapangilan lang nato nga mga Katoliko. At the same time mailad tong mga inosente kay para aron ingnon nga naay founder ang simbahang Katoliko. Pero kung ato ang tan-awon, ako ang gitan-aw, actually ang iyang gigamit is Wikipedia. And sa Wikipedia gitan-aw na ko katong giingon niya nga founder nga naa dito sa katong word nga website Roman Catholic nga naay founder Constantine. Ang naasim mo na ko na it refers to the institution. No! Nga naman kay sa Wikipedia niya gi-quote ang maong gitong article ang gipuntig dinto dili Roman Catholic Church kung dili ang building, ang house of worship or religious structure na gi-establish sa Constantine dito sa Jerusalem na ginganlan og the Church of the Holy Sepulchre. Mauna, dili ang simbahang Katoliko. Dili na refer sa community, sa society, katong giingon na ko nga gitukod ni Kristo, nagikan kang Kristo. Nakakomit na nga itong kaatbang og red hearing fallacy. Nga naman kay instead of mag-focus sa issue concerning the foundation of the church, kinsa ang founder sa church that refers to the community, the society, ang iyang gihimo, gidivert niya ang issue dito sa tawag anang building. Kay kung mo na ay mabasa nga word founder, refer na sa simbahang Romano Katoliko. as institution. No. Nga naman kay before Constantine, naana ang Romano Katolikong Iglesia. O kanang iglesia ha, gipanguluhan og Santo Papa. Unya wala kay mabasa sa kasaysayan nga si Constantine mo ay pinakauna nag-appoint og Santo Papa ni ining maong simbahana. No sir, no ma'am, no migo. Di ka makabasa ana.
Nga naman kay ang kanang simbahan na nagiingon ni mong founder ko na si Constantine, nag-exist na before Constantine. Muna ayaw mi ilara. Nagtuo ko sa una nga ang mangingilad magbitbit ragbitin. Karon ang mangingilad gamiton ang pulong sa Dios, gamiton ang Biblia, gamiton ang social media para ilaron ta. Unya karon ingon pa niya kung kinsa loko no magtukod og tawag ini mga churches or katong refer na dito sa kanang mga building o dito'y founder. Unya syempre siya din mag-create og tawag ining doktrina. Mo man isulti niya dili pa lang dugay sa ato ang gipaminaw ug sa tuon nakita sa video. Ayaw mig iparihaan ang inyo. Kay kanang inyo society na usa ka grupo, usa ka sosyedad o usa ka komunidad nga gitukod og mga Amerikano si Ellen G. White, James White, Joseph Bates, J.N. Andrews. Kanang mao mga tawhan na sila ang responsable nagtukod ang inyong pundok, sila pinag-provide og doktrina nga gamit-gamit nila ang Biblia. Dili na gikan kang Ginoong Jesucristo. Karon, si Constantine ang iyang gi-establish kadtong lugar na kung diin didto maka-formalize o didto makahimo og formal nga pagsimba ang mga Kristiyano, particularly kadtong mga Kristiyano didto sa Jerusalem. Og simple kay ang lugar tawag ining kuan man kining memorable para sa mga Kristiyano kay diha gud na tao ang atong Ginoong Jesucristo at the same time diha pud namatay og gilubong. Muna kay simple siya man ang emperador, siya man ang kwartahan, siya man ang naay kung sa ato pa naay budget. Kumbaga, siya ang nagpatukod in honor sa pagtuo sa Kristyanismo nga mo'y hinungdan na kanang Diyos ang Kristyanismo ha, mo'y nagpadaog niya batok sa battle nila ni Maxentius mga around 311 AD. Dito sa Battle of Milvian Bridge. Mauna. O malagi pag maghisgot kasi sa tarong nga lagi. Kaya maulawan ta ba? Maulawan ta. Nya na pa sige gi-post pa nga lain pang tawag ini nga document. Wala ko kabalo unsa ni nga document. Wala ko kabalo unsa ni nga document. Kay pagpamatuod ko no nga si Constantino nagtukod daw og mga churches atong basahon ni be. The pronouncement of Christianity as the official religion by Constantine immediately ended the persecution of Christians. In the Edict of Milan, he made Christianity one of the empire's legal religion and returned property that had been seized during the persecution. Kini nga tawag ini nga point dapat sabton. Kani gingon din nga gideklara gipronounce si Constantino ang Christianity as official religion sa Roman Empire refer ni sa legalization. Gilegalize niya nga naman kay before Constantine illegal. Na may mga toleration pero dili gud legal. Illegal sila ang tawag in Kristyanismo. Again na Kristyanismo. Buot ipasabot ka ng maong mga tauhan na naay koneksyon kang Ginoong Jesucristo. Karon, sa iyang panahon, kung sa kuan pa gitugutan niya ang mga pagano, gitugutan pud niya ang Kristyanismo. Pero again, before ni daog siya sa Battle of Milvian Bridge, na siya influence sa pagkristyano kay ang iyang mama nga si Reyna Elena Kristiyana man. Muna nga mas dako ang iyang tawag anang faith concerning tawag ining Christianity. Karon ato pang tawag ani i-continue. Constantine also built churches. Kinang churches nga nabutang dinhi dili ni refer sa community kundi refer ni dito sa Kyriakon ang buti pasabot the house of worships. Katong mga balay nga tawag ini nga simbahanan nila dili ni gusto ka to balayo ra ka sa isyu. Again, nakakommit si Mr. Daig og kining red herring fallacy. Ano man kina-create man siya laing issue. Instead of tawag ining issue nga amo ang diskusyonan or amo ang topic kung baga ako ang gitubag siya nihimo sa lain ang among issue about institution, about the society, about community. Wa man nag-topic about the cult structure or religious cult structures. Wala oy. Dili na mao. Kung sa man ang red herring fallacy, a logical fallacy that occurs when someone introduces a relevant topic or point to distract from the main issue or argument. So, iyat nang i-distract, iyahatang tawag anang ilayo dito sa main issue kaya para inot ko makina ako ibabasa.
Tinuod ako, no, basahan ang tarong. Basahan tarong. Kaya kung di mo ni basahan og tarong, makauulaw na sa mga Seventh-day Adventist ng imong gihimo. Ngano man, kay pagpangilad man na. Pagpangilad man na. Okay, continue na to. Constantine also built churches, used Christian symbols on the colors. And made Sunday a holiday of rest and worship. Ingon sila, tanawa, si Constantine kuno ang tawag ini nagtukod sa Domingo. Kung paganismo pagyud ng adlaw sa pagsimba nga Domingo, anong i-declare pa ng Constantino? Na pagano magka siya? Anong i-declare pa man niya? And at the same time, emperor ang nagsulti. Buti pasabot legal matters or secular matters. Ang iyahang gisulti dito sa Edict of Milan. Wala po giingon sa Edict of Milan nga mag-establish siya new, kung sa kuan pa ba, tawag ining pasundon niya mga Kristiyano sa Sunday. No! Pamasugod ka basa ni sa Edict of Milan. Basahan niyo ng Edict of Milan. Ang Edict of Milan mao na ang Edict of Toleration. Kadto mga illegal kani atong giilang nga mga Kristiyano, gitolerate sila sa ilang pagliyok, sa ilang pagsimba o unsang adlaw ilang pagsimba. Mao na ang paghatag og toleration, legal toleration. Buti pasabot they are allowed to practice their faith publicly. Nga walay si bisan kinsang pugong nila, bisan pa mga pagano, di makapugong nila. Tarong nga lagi basa lagi. Tarong magbasa ba? Unsa ba yun? Nakasabot ba yun niya sa iyang gibasa? Or nagpalingog-lingog lang? Ako sabot. Ako na noon nang wakasabot. Saman kaklaro ana oh. Ang gitukod religious cult structure, dili community. Kay existido na ang community, and that community mao nang giprofess sa Nicene Constantinopolitan Creed na one holy Catholic and Apostolic Church headed by the Pope. Makauulaw gyud na ba ako kung ako'y kauban ani badlungon ko ni ay ano man pataka lang og yawit makauulaw na sa tawag ining dungog sa Seventh-day Adventist kung ngunaan ng klaseng argumento ang ihatag. Di man ka ang issue about the foundation, di dagan dito sa structure, gitukod. Huwag ka bangaga. Bangag yung kayo. Bangag yung kayo. Muna nga, ang mailad ni mo, Mr. Daig, katurang tawag ining mga wayhanaw, mori mailad ninyo. Pero, kani mga tao, mga Katoliko nga nagtuon, di igid mailad anang inyong bot-bot ug ang inyong bakak. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologies International Official, RJ Santo II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa po ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede niyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.